Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Kanina, ewan ko, no, nung kumakanta tayo nung I give you my... Ewan ko, bigla akong pinapikit ng Lord. Sabi niya, isipin mo kung gaano kita pinagpala. And yun, dumadating yung mga blessing. Alam niyo, ba't ako naiyak? Naiyak ako eh. Sa totoo lang, hindi ito scripted. Hindi ko nga ito iniisip. Naiyak ako. Alam niyo kung bakit ako naiyak? Nakita ko kayo. Hindi ko alam ba't ako naiyak. Hindi ko alam. Siguro, bibigyan niyo ako pamasko sa Christmas. Hindi, joke lang. Pero totoo yan, naiyak ako nung nakita ko yung mga mukha niyo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, because, sabi ng Lord, sabi niya, may meaning ang buhay niyo, ng pamilya niyo kasi sa mga taong ito. It's not the way around. Hindi kami yung blessing, kayo yung blessing sa buhay namin. Amen. Praise the Lord sa buhay niyo. Salamat po. And I thank the Lord kasi sama-sama tayo dito, nagpupurit, nag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin muli ating Panginoon. Hallelujah. 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 Sabihin mo sa katabi mo, may sasabihin si Lord sa iyo sa umagang ito. Amen. Praise you, Jesus. Amen. Supposedly, last day na to ng doctrine of the Holy Spirit. Kaya lang yung Holy Spirit, ayaw magpatapos, kaya humahaba. Hindi ko alam kung mga isa at dalawa pa yon. Hindi ko pa talaga binibigay sa akin ng mensahe ng Lord. Kasi kung Holy Spirit pala pag-aaralan, napakarami. Nalulula ako sa kabutihan ng Panginoon sa atin through the Holy Spirit. Kaya ang daming nire-reveal. Kaya hindi ko matapos-tapos yung mensahe. Kaya ito na naman, no? Pagkakaroon ng part 2, yung usapan natin last week. Ano yung nag-usapan last week? Usapang pera. Doon na naman tayo. For some reasons, I don't know bakit dito ako dinadivert ng Lord. Maybe may tinuturo sila sa amin or may tinuturo sila sa ating lahat. Amen? Ito tinanong ko last week, is the money the root of all evil? Ano ba yan? Yan ba yung ugat ng kasalanan? Di ba? Ngayon alam na natin, ugat ba siya? Hindi. Ang ugat ng kasalanan ay hindi yung pera, kundi yung pagmamahal sa pera. When you worship money itself, yung pinagpapalit mo na siya sa Diyos, yung may oras ka dapat sa Diyos, ibinibigay mo para sa pera. Even yung iba, literally, worship yung pera. Example nga natin, yung may bago kang tricycle o may bago kang kotse dyan. Siguro hindi ka magpasok dito lagi. Titignan mo yun. Baka may gumasgas, di ba? O kaya, meron kang bagong TV, sabihin natin flat screen, 60 inches. Siguro lagi ko may nagbabayabang, Brad, pasok ka sa namin, no? Oy, ano ka nga rito, manonood kami dito sa flat screen namin, 60 inches. Di ba? You focus on the wealth. You focus on the treasure, not that treasure giver. Di ba? Pag gano'n, bago yung damit mo, yung meron dito, yung may brace na buhaya. Di ba? Ganun ka maglakad eh. Di ba? Okay, pag may bago ka relo, iPhone talaga, ganyan-ganyan ka. Para pinapapansin mo sa kasamahan mo. Di ba? Tapos sabihin na kasi kaibigan mo, peke naman. Ibigay ito ng galing San Francisco to. Di ba? Talagang pinagmamalaki mo, you focus on the wealth. Yun ang nagiging masama. You focus on the treasure. At doon nagiging masama ang kayamanan. Sabi nga, at ito, money is a good slave, isn't it? Ang pera, magandang alipin. Bakit? Siyempre, pag yung pera dumarating sa iyo, pwede mong ibili ng mga bagay ng gusto mo. Tama? Pwede mong makain yung gusto mo. Pwede mong mabigyan ng magandang binabukasan yung apo. Ikaw ang gagamit sa pera, hindi yung pera ang gagamit sa iyo. Kaya nga sabi natin, di ba? The moment you let money control you, delikado. Pag sinasabi mo, hindi ako mag-church, kayo na lang, ng pamilya ko, naiintindihan naman ng Lord, may part-time ako eh. Wag na ako, hindi na ako magpe-pray kasi pagod na pagod ako, bukas pagod na naman ang gising ko. Nawawalan ka na ng oras sa Lord, doon na nagiging masama kasi kinokontrol ka na ng pera. Unknowingly, kinokontrol ka. Sabihin mo, halimbawa, hindi, si Lord ang nagbigay nitong blessing na to. Anong blessing? Kasi meron kami halimbawa na part-time, Sunday, malaki yung bigay. Yung mundo, tutoksuhin ka talaga. Ngayon, anong sasabihin mo? Anong take mo dyan? Di alam ng Lord, kailangan namin yung pera. No, pag ganyan na, inaagawan ka na ng oras. Hindi, maintindihan naman ako. Yes, God will understand it. Mahal na mahal tayo ng Lord. Many times tayo pinatawad at pinapatawad pa tayo in the process why we are unhurt. Kaya lang, nananakawan ka ng totoong blessing ng Lord. Amen? So that's the problem. Kaya, ang title natin ay Usapang Pera pa rin, Part 2. Amen? So this time, ito pag-uusapan natin. Everybody wants to be rich, isn't it? Tanong mga stakabi mo, totoo. Magpakatotoo ka, gusto mo bang yumaman? Tanong mga, gusto mo bang, sabihin mo, tanong. Gusto mo bang yumaman? Kahit bata, tanongin mo. Kasi alam ko, yung bata, may mga idea na rin yan ng buhay nila eh. Gusto mo bang yumaman?
Amen. Siyempre, pag yumaman, iba na, nag-iiba na yung ere ng mukha, di ba? Everybody wants to be rich. Huwag tayo maging ipokrito. Huwag tayo maging plastic. Gusto ng lahat yumaman. Tama? Lahat. Lahat. Hindi to, kwentong barbero. Pero totoo yan. Huwag tayong kahit kami mga pastor, gustong-gusto namin ng pera. Amen? Ang tanong lang naman dyan, tama, nag-amen si Pastor Joby. Gustong-gusto namin ng pera. Kasi bakit? Gagamitin sa ministry. Siguro kung may pera kami na mga 3 million ni Pastora ngayon, baka meron na to second, third floor. Kasi yun talaga ang vision namin. Magkakaroon ng free school dito, yung free nursery or kindergarten. Yun talaga ang vision namin. Amen? Yun talaga gusto namin. So, kami mga pastor, hopefully, kasi yung iba talaga nasisira rin ng pera, di ba? Nakakaasar nga. Sabi nga ni Pastora, alam mo ba yung mga past news, puro pastor ang involved. Nabalitaan nyo ba? Puro pastor. Kaya pag nga sa office para ako inaasar Sir, alam mo ba yung yung balita, yung pastor nang rape daw? Ay, opo. Para may sinasabi sa iyo. Parang gusto ko asarin. Amen? Okay, so ayun na. At ayaw. Yan. Sabi dito sa 2 Corinthians 8:9, ito, importante ito. Hindi kaila sa inyo kagandahan loob sa atin ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Binigyan tayo, may biyaya tayo na kahit mayaman, Panginoon, na kahit mayaman. Totoo ba mayaman si Jesus? Mayaman. Ang ginamit dito, plusius. Nasabi ko sa inyo, nung nasa Middle East kami, ang Arabic ng pera ay fulus. Siguro dito kinuha yun, kasi yung mga grammar, pareho naman yung mga word. Flusius. Ibig sabihin yan, sobrang yaman, pinanganak ng mayaman. Talagang, kumbaga sabi natin dito, may gintong kutsara sa bibig. So, ganun kayaman si Jesus. And technically, He owns everything. Siya may gawa ng langit at lupa. Amen? Ay naging dukha. Tukeyo. Ano ibig sabihin ng tukeyo? Walang-wala. Sabi ng English, beggar, yung pauper, yung talagang walang-wala. Na yung talagang balabal lang niya yung meron siya. Yung talagang, nakakita naman siguro kayo ng mga pulubi, no? Yung doon nga sa amin, sa may Novaliches, yung mga pulubi. Nagtataka lang ako. Talagang pulubi, talaga kita. Pero pag umuulan, nawawala. Hindi ko alam nasaan. Tapos pag maaraw, nandun sila, iba na damit. Hindi ko alam. Meron lang nagkwenta, sabi niya, minsan daw, may isang pulubi. Alam niya pulubi yun. May pwesto kasi sa simbahan. Di ba? Nakakita naman kayo ng mga pulubi. Dito ba may mga pulubi? Nakakita niyo sa simbahan. Lagi na simbahan yan. May nakita daw yung isang kasamahan ko. Tapos, minsan daw, nandun daw, nakita niya, yun, nasa Dunkin Donut. Kasi yung Dunkin Donut sa bayan, wala siyang parang take-out counter lang. Nagbukas daw ng pitaka. Yung pitaka niya, maruming-marumi. Pero tigisan daw. Nagulat pa siya. Sabi niya, talo pa ako dito. Amayang ganon. Merong in-interview yung pulubi, libo kinikita sa isang araw. Ano lang natin. Pero ito sinasabi dito, yung tokeyo, ibig sabihin yan, walang-wala. As in, mahirap pa sa daga. Di ba, meron tayong ganon? Mahirap na mahirap. Yun yung nangyari kay Jesus. Yung kanyang yaman, na sobrang yaman, na sabihin na natin si rich, na napakayaman, sabihin mo yung pinaka-bilyonaryong tao, pinakamayaman tao ngayon sa mundo, bigla siya naging walang-wala. Bakit? Sabi niya, upang maging mayaman, o sino raw mayaman? Tayo. Sabi niya naman ako. Amen? Tayo. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So, hindi lang pala na-transfer yung kanyang, kasi siya yung naghirap para sa atin, yung kaligtasan na dapat meron siya, binigay sa atin, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, siya yung nagbayad. So, yung dapat paghihirap natin, napunta sa kanya. At yung kaginhawaan ng buhay, napunta sa atin. Parang ganun na nangyari kasi dahil sa inyo, naging dukha siya. Yung iba, maraming debate rito. Ano raw to? Pang prosperity gospel, o kaya yun daw binibigay dito ay tawag dito, spiritual riches. Okay, tanong lang ako, mahirap ba si Jesus nung pinanganak? Saan siya pinanganak? Sabsaban. Kayo, saan kayo pinanganak? Sa ospital. O, tamo, sumasagot yung mga bata sa ospital. Baka yung iba rito, pinanganak pa sa United States. UST. O, yung mga malalaking ospital. Yung iba, kumadrona lang daw, pwede na. Yung iba, cesarean. May CS ba rito? May CS dito. May CS? Walang CS. Wala. Siya raw CS.
Alam nung bata, siya, mama, lalabas na ako, ayoko dyan, dito. Di ba? So, ganun si Jesus. Because yung kanyang kayamanan, hindi lang pala yung kaligtasan, pati yung kayamanan napunta sa atin. Kaya kapag titingnan mo, literal ba naging mahirap si Jesus? Literal. Hindi yan spiritual. Oo, may spiritual side, pero may literal side kasi he became very, 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 very poor. Kasi wala nga siyang natira. Sabi nila, kasi daw nagbabiyahe, pero wala pa rin. Kasi kung mayaman siya, may convoy siya. Diba? Ganun ang mayaman nun eh. Kaya, tapos nung namatay pa siya, kasi ugali na nila, dapat bumibili ka ng sarili mong nicho. May sarili ba siyang nicho? May sarili ba siyang kuweba? Wala. Literal ba siyang mayaman? Opo. Literal ba siyang maging mahirap? Opo. Para daw tayo ay naging mayaman. Ang tanong ito, ayan, bakit hindi ko? Ayan na ang tanong. Pastor, kung totoong sinasabi yan, ang ganda niyang verse na yan, tandaan na 2 Corinthians 8:9. Lagi mo itong panghawakan, di ba sinabi natin, meditate your word day and night. Sabihin mo lagi, araw-araw yan. Jesus became poor so that I became rich. Bakit? Eh, totoo naman, biblical naman yun. Eh, natatanong, bakit hindi ko nararanasan? I'll give you 3 reasons. First reason is, dumating ang magnanakaw para lang magnakaw. Sino yan? Si Satan. Pumatay at manira. Totoo ba? Dumating siya para magnakaw? Technically, hinakaw niya lahat sa atin. Di ba? Inakaw niya lahat. Kasi yung dominion, di ba, nung si Eva at Adan, tinrick niya si Eva at Adan para mapalabas sa paraiso. Isipin niyo kung tayo nasa paraiso. Makakilala kaya tayo? Wala siguro nahihirapan, wala siguro, pag mga anak, wala siguro mahihirapan mga anak kasi naging curse yung, tama, di ba? Naging curse yung sa babae. So, ikaw babae, dahil nagpalil lang ka sa ahas, magiging mahirap ang iyong panganak. Siguro pag nanganganak ka sa paraiso, swing! Ganun lang kadali. Nasa paraiso tayo. Wala tayong iniisip. Siguro, worship lang tayo ng worship. Ininakaw ng diablo lahat sa atin. Amen? Ninakaw nga. Ito maganda. Naparito si Jesus upang magkaroon ng buhay na masaganang buhay. Masagana. Sipa dito, I give you life to the full. Full. Siksik-liglig at umaapaw. Hindi half empty, hindi half full, kundi full. Yun ang binigay ng Diyos sa atin. So si Jesus bumalik pa rin para ibigay yung ninakaw. Yes, number 1, it's spirituality. Pero may verse, full. Lahat. Hindi naman sinabi, so that you may regain your spiritual life. Hindi naman ganun ang word eh. Pasensya, hindi ko lang nailagay kung ano yung Greek niyan. Pero ang sabi niyan, full. Amen? That's number 1, ninakaw. Pero binalik ni Jesus. Number 2, Hebrews 11:1. Ang sabi rito, ang pananampalatay, katiyakan na mangyari ang inaasahan at paninindigal tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tanong, may pananampalataya ba tayo na tayo mayaman? May sumagot dito, praise the Lord, na alam na ako pupunta sa New Year. Nananampalataya ka ba na yung 2 Corinthians 8:9 para sa'yo? Oh, yun ang tanong. Nananampalataya kasi hindi nakikita. Pinanganda ka, talagang ano lang kayo. Galing kayong probinsya, mahirap lang kayo. Pero nung nabasa nyo to, nalaman nyo yung mensahe ng biyaya, ang sabi rito, hindi nakikita. Hindi ko nakikita yung blessing, ay yung pagiging mayaman. Pero naniniwala ako mayaman kami. Mayaman ako sa biyaya ng Lord. Okay, so that's number 2. May pananampalataya ka ba? Nakikita mo ba? Sabihin ng iba, dapat pala magtrabaho ko na magtrabaho. Hindi naman sinabi ro na naghihirap siya para maging mayaman ka, pero pagtrabahuhan mo na pagtrabahuhan. Hindi naman ganun. Pero may tuturo ako sa inyo. Related yun doon. Or number 3, hindi ba't sinabi ko sa inyo, kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kalwatian ng Diyos. Sa English na, if you believe, you will see the glory of God. Sinabi ito ng Panginoong Jesus kay Marta, di ba? Nung kay Lazaro. Di ba? So sabi niya, kung maniniwala ka, ang tanong, naniniwala ba tayo? Paano ko maniniwala pag umuulan, mayroong mga salok-salok yung aming bahay? Paano ko maniniwala? Hindi ko nga alam saan kukuha ng pananghalian mamaya. Ang tanong nga, may pananampalataya ka ba? At naniniwala ka ba? Yun lang naman lagi. Sabi nga, to see is to believe ang mga tao. Pero tayong Kristiyano, ano ba? Faith, have faith and you will see. Di ba ganun tayo eh? Have faith. Okay, that's 3 reasons. Pero gawin natin, himayin natin, paano nga ba talaga? Okay, so do you believe? Okay, eto pala, do you believe that Jesus died for you? Amen ba?
Amen. Naniniwala ba tayo mayaman siya? Oo. Naniniwala ba tayo na nung siya pinanganak, naghirap siya? Materially speaking, ha? Naniniwala ba tayo na matay din siya? Napatay? Nung namatay, mahirap siya. Oo, amen. Ito ng tanong, do you believe that you can be rich? Ulitin ko tanong, ha? Parang ilan like kausap ko eh. Do you believe that you can be rich? Amen. Sabi ko nga sa inyo, sa salita pa lang, malalaman mo na kung sino eh. Sa salita pa lang. Amen? Ito pag-uusapan natin, how to be prosperous. Meron ding mga tinuro sa Biblia, paano natin makuha yun? Yun ang maganda sa Bible, kompleto eh. Minsan lang kasi hindi natin nababasa. Bumalik si Jesus, okay, hindi naman agad-agad nandyan yan. Yung iba meron. Pero paano talaga yung bountiful? Paano talaga yung prosperous? Pwede ba sa Christian siya? Pwede. Ang dami Kristiyanong mayaman. Yung yung may-ari ng hypermarket, SM Hypermarket, Christian yun. Yung may-ari ng Sea Oil, Christian yun. Sabi, pinanganak na silang Christian, merong hindi pa Christian, mahirap yumaman, Kristiyano. Kaya sinundan nila yung prinsipyo ng Biblia. Amen. Ito gagawin natin, pag-aaralan natin. Sabi sa Deuteronomy 8:18, pinag-aralan na natin last week, subalit alalahanin nyo si Yahweh, inyong Diyos, nagbibigay sa inyo ng lakas upang, ayan, ulitin ko lakas upang, sabi ko nga sa inyo, mas maraming turo sa pera kaysa sa kaligtasan, kaysa sa pananampalataya sa Biblia. Deuteronomy binigyan tayo ng Diyos ng lakas upang ikaw at ako na nandito. Ikaw at ako, mahal ni Kristo. Sabi nung kanta. Binigyan niya tayo, kahit yung mga batang yan, yung maliliit na batang yan, siyempre wala namang malaking bata. Di ba? Binigyan niya ng kayamanan, ng kagalingan upang yumaman. Someday, yung iba nga bata pa lang, merong ako napanood, 16 years old, may sarili ng bayat lupa. Alam niyo sa inyo nakuha? Nagbablog. 11 years old pala, nagbablog na siya. Yung mga TikTok yata, hindi ko pala nasubukan yan. Basta nagbablog kasi in-interview siya. Ngayon may sarili na siya bayat lupa, binigay niya sa magulang niya kasi raw mahirap daw sila. Kaya raw, bata pa siya, tumutulong na siya sa habang nagtatrabaho, nagtitinda raw siya ng dyaryo. Kasi alam niya mahirap sila eh. Kung nung daw may rep, nagtinda yata siya ng yelo, hindi ko laman kung parang ano. Sabi niya, lahat ng pwedeng pagkakitaan habang nag-aaral siya. Ngayon, nung dumating daw yung mga internet, nakigaya siya. Biro mo 16 years old, may sariling bahay at lupa. Tayo nga, wala pa eh. Yung iba rito, wala pa eh. 16 years old. So, may 16, ilang taon na ba siya? Ilang taon na to? 12 o 4 years, pwede mo nang gawin yun. Yung mga bata, pag nag-TikTok, mas pinapanood eh. Hindi malaswa. Diba? Hindi ko sinasabi pag-TikTok kaya, pag-pray nyo, or gumaya kayo doon. But the point is, God has given us the strength to be rich. He's given us. Okay, so paano ba? Okay, tingnan natin Ito maganda. God exemplifies working as well as other worldly characters. Pinakita ng Diyos na siya ay Diyos na gumagawa. Yung word gumagawa, working. Ayan, may hint na kayo. Paano? Tanong mga katabi mo, gumagawa ka ba? Ayan. Working. Si God gumagawa in the beginning. Sa Genesis 1:1, in the beginning, sa unang-unang verse ng Biblia, God created. Pag created ba, may ginagawa? Wala. Meron. Yung Diyos na sinasamba natin, yung Diyos na Trinidad, yung Diyos Ama, may ginagawa. Si Jesus may ginagawa. Ang Holy Spirit may ginagawa. Kasi susunod na verse dito, yung Holy Spirit Diba? And the Spirit of God is hovering over the waters. So, ibig sabihin, siguro sinisipat ng Holy Spirit. Sabi niya, ito, pwede, lalagyan ko ng bundok. Ito, lalagyan ko ito ng dagat. Ito, lalagyan ko ito ng dito ko ilalagay yung mga tao. Maganda yung rito. Amen? Bakit nga ba hinuli yung taong gawin? Tingnan nyo, bakit huli? Sabi nila, para daw ayaw na maghirap ng Diyos ang tao, para meron na. Ayan, hindi ginagawa tamad ng Diyos ang tao, hindi. May bigay ko sa inyong verse. Sabi ng mga iba, pag kasi raw inuwan na tao, pakilamero. Natawa. Pakilamero nga ba tayo? Pag iba, inuna yung, langit at lupa, lupa na. Lord, ayoko niyang buwan. Dito na lang. Hindi, ayoko yung ulap na yan. Ang pangit.
Lord, yung itsura ng ng bayabas, dapat kulay dilaw yan. Yung mangga, sana yung mangga malaki-laki para marami paglalagyan ng bagong eh. Pakilamero tao eh. Kaya hinuli ng Diyos yung tao. Amen? Hindi, tama naman talaga yun. Okay, so, ang Diyos na sinasamba natin, gumagawa. And then, He was a working God. And then number 2, si Adan, kahit sinasabi natin, nilagay na lahat ng kailangan dyan, gumagawa yan. Bakit? Now the Lord that planted the garden in the Eden, there He put the man. He had formed. Okay, nilagay niya doon yung tao. Tapos, ang sabi dito, the Lord God took the man and put him in the garden to work it. Malinaw? Hindi ako galit. So, lahat gumagawa. Lahat gumagawa. Lahat dapat may ginagawa. Ang hirap kaya ng walang ginagawa. Nung isang araw, na-stuck kami sa SM, kaming pamilya, kami na pastora, ni nanay, kasi umulan na napakalakas. Ang hirap pala ng wala kang ginagawa. Nakatunga di ka makaalis, di ka makauwi. Mas nakakapagod ang walang ginagawa. Amen? Nakakapagod ang walang ginagawa. Yung nagtumitingin ka lang. Kaya alam nyo, pagod si Juan tamad. Kaya pala nagpapahinga na siya. Amen? Okay. Ayan, we have a working forefathers. Ngayon, si Jesus gumawa rin. Aside from spiritual side, karpintero siya. Pag karpintero ba, tinitignan lang parang Harry Potter? Hindi, nagpupukpok yan, naglalagaan yan. Amen? Okay. So, yung mga disciples, ayan, Jesus had a profession. Yung mga disciples, ayan, may mga profession din yan. Bago sila naging disciple. Si Peter, mangingisda. Si James, mangingisda. Si John, mangingisda. Si Matthew, tax collector. Yung silot, parang politician yan. Okay? Si Bartolome, researcher daw. Kasi nag-aaral siya ng mga, ng kautusan. Si Philip, fisherman. Si Judas, treasurer. Akalain nyo talaga, pag pera, mahirap, Doon lumalabas talaga mga sakin. Pag pera-pera na usapan. And then si Paul was a tent maker. May ginagawa sila aside from being a disciple. Kaya nga, alam nyo, mapalad yung mga pastor na full-time. Kasi ang talaga, bagay, may ginagawa naman talaga yun. Kasi ang focus nila, yung ministry. Amen? Pero may ginagawa. Tatanungin ako, kasi nung minsan na-preach na yung ganito sa church. Paano yung mga full-time mom? Sabing ganun. Kasi daming full-time mom Sabing ganun. Tanong ng pastor, may ginagawa sila ba? Oo, marami. Mula paggising sa umaga, pagpikit ng mata, may ginagawa mga full-time mom. Sabi ng pastor, kung ibibigay nga, kulang pa nga dapat yung sweldo ng tatay doon sa mga full-time mom, sa dami ng ginagawa nila. So everybody is working. Iba-iba lang yung kulay, iba-iba lang yung hugis, pero may dapat gawin. Amen? Okay, so sabi sa John 6:27, do not work for food that spoils. Sabi ni Jesus, huwag ka magtrabaho lang daw para sa mga bagay na napapanis. Ano yun? Literal na bagay. Yung kayamanan ng earth. Rather, put that endures eternal life. Yan, kagaya ng ginagawa natin. Pag nagmi-mission tayo, pag kagaya ng mga nagtuturo na rito, yan, nagpa-facilitate, we are working for the glory of God. Yun, yung nagsusulat-sulat doon. Yung minsan, maray nyo, ako lolobin na Lord, magkaroon na tayo ng praise and worship leader. That is working, my brothers and sisters. Amen? Aside from being an employee or a businessman, may ginagawa ka para sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya sabi dito, do you work for food that spoils only? Hindi nga limutan yung only. Pag yun lang ang buhay mo, talo ka. Kasi nananakawan ka. Amen? Kaya how to be prosperous, isa-isay natin. Unang-una, worship God with your work. Kaya nga, may verse yan, di ba? Whatever you do, do it for the glory of God. Habang kahit nagsusulat ka lang doon, kahit nagwawalis-walis ka lang dyan, Lord, para sa ito. Alam niyo, pag ako, may empleyado rin ako, minsan naiinis ako. Aminado ako, naiinis ako. At siguro, hindi naman wala namang pastor na hindi naiinis. Nasar din ako. Kasi minsan, yung kasamahan mo, petiks. Tama? Yung mga nagtatrabaho. Pero ang lakas. Petiks sila. Tapos ikaw, trabaho ka ng trabaho. Alam mo, bigla na sasabihin ng Lord sa akin yan. Do you work for me? Paya ako. Baka minsan magbubuhat kasi minsan may magbubuhat kami ng mga computer. Kasama ako dun. Bubuhat din ako.
Eh, may isa kang kasama, hindi nagbubuhat. Kung ano ginagawa, kunwari may ginaayos. Pero alam mo, walang ginagawa. At sabi sa akin ng Lord, do you work for me? Nagtatrabaho ka ba para sa akin? Yun lang ang tanong ng Lord eh. Mapapaya ako, gawa na ako ulit. Hindi ko na siya titingnan. Mapagtrabaho na ako. Amen? And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. Pag ginagawa mo isang bagay, magpasalamat ka, may ginagawa ka. Ang hirap, ulitin ko sa inyo, ang hirap ng walang ginagawa. Kahit ano man yan, sa bahay, naglilinis ka, naglalaba ka, nagtatanggal-tanggal ka ng mga agiw, that's working. At pag nainis ka na, tatanungin ka lang naman ng Lord, do you do that for me? At pag ginagawa mo ng isang bagay para kay Lord, pagagalingin mo. Halimbawa, lahat tayo dito, empleyado tayo ni President Duterte pa rin. Nasa Malacanang, halimbawa lang, imagine na lang natin. Lahat tayo, mga taga-Shikay na Santa Maria, bibigyan ko kayo ng trabaho, 100,000 per month ang sahod. Lahat kayo sa Malacanang magtatrabaho. Bahala kayo ano gustong gawin nyo. Gagalingan nyo? Parang wala akong kausap dito eh. Halimbawa, 100,000 ang sahod natin. Sa Malacanang ang trabaho. Sasabihin lang ni ex-president na, diyan kayo magtrabaho. Pero walang job description. Walang job description. Gagawa ka? Ako siguro, walis ako ng walis. Punas ako ng punas kasi wala akong job description eh. Pero kung may sirang computer, ayusin ko. Kasi, yun yung gift sa akin ng Lord. Siguro, may galing dito, gardener, may mga babae, magaling magluto. Siguro, magkakanya-kanya tao. Dito ka, di ba? Kasi, we are created to do work. To do good work kasi Ephesians 2:10. Amen? Kaya sabi sa Proverbs 3:9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Pati sa sahod mo, pati sa kita mo, pati sa lahat-lahat ng meron ka, kasi lahat yan hindi sa atin. Kaya nga sabi sa atin, di ba? We are just mere stewards. Yan damit, wag mong dumihan ng dumihan. Kasi mahirap maglaba. Kasi bigyan ng Lord sa'yo yan. Pastor, nagtatights ako. Yan, yung iba ganun eh. Yung 10% binibigay ko. 30,000 ako. 3,000 agad ang tithes ko, pastor. Nagbibigay ako. Mali. Tanong, pag nagtatights ba, nagbibigay? Sinagot ko na yun, no? Pero sa tingin nyo, mali ba? Hindi. Nagbibigay ba? Hindi. Hindi. Bakit? Ano sinabi sa Malaki 3:10? Ibalik. Hindi niya sinabing give, di ba? Bring the whole tithes. Ibalik sa Tagalog. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, pag nagtatights ka, hindi yun bigay. Binabalik mo lang kay Lord yung kanya, 10% ng kanya. Kailan niya sinabi yung give? Give and it will be given back. Sa offering na. Amen. Tinuturo ko to para malaman natin. Kasi baka maganito, may Kristiyanong ganito. Di kami nagtatights, bakit? Di naman tinuro ni pastor. We will not oblige you. It's between you and God. Ganun na lang. Pero may nakasulat sa Biblia. Amen? Okay. So, parangalan mo si Lord sa kayamanan mo, sa sahod mo, sa kinita mo, everything you have. Amen? Kung gusto mo, magbigay ka ng walis, ng basahan, kasi yun yung negosyo mo. Amen? So, whatever you do. Sabi sa Ecclesiastes 9:10, whatever your hands finds to do. O, ayan. Kahit ano raw ang ginagawa ng kamay mo, do it with your might. Galingan mo. Kung nagmamaneho ka, magmaneho ka ng maayos, hindi yung bara-bara. Siyempre, special delivery yung customer mo, di ba? Kung nananahi ka, galingan mo yung pagtatahi mo para kay Lord. Kung ikaw ay kagaya ko, IT, huwag kang manira. Huwag kang manira, Wendell, ayusin mo. Amen, lahat tayo is, sabi dito, finds to do. Ito with your might. Ito, tignan nyo, nabasa ko lang to. For there is no work, saan daw walang ginagawa? Or though, or knowledge, or wisdom, saan? In Sheol, in which you're going. Ano yung Sheol? Lugar ng kamatayan. Pag namatay ka na, wala ka na kang gagawin. Patay na eh. Lagay naman yung patay yung ito, magkatrabaho. Wala ka nang gagawin doon. Amen. So while we are alive, do everything for the glory of the Lord. Amen. Pag ikaw may talent, gamitin mo para sa glory ng Lord. Pag ikaw may gift, gamitin mo para sa glory ng Lord. Whatever God has given you, do it for the glory of God. Amen? 1 Corinthians 10:31, ito na yung sinasabi ko, whenever you eat or drink,
do it for the glory of God. Nanay lang ako, pastor, palakihin mo ng maayos ang anak mo. Huwag kang tong-its ng tong-its. Huwag kang marites ng marites. Amen? May tanong yun daw bang tumataya ng loto? Pwede. May pananampalataya ba? Napatingin sa akin lahat. Ang tawag daw doon, hindi raw mananampalataya. Alam niyo ko, ano? Mananampalataya. Wala. Napakinggan mo rin lang din yan. Gulat ako, Ray. Amen? Okay. So sabi sa Colossians 3:24, whatever you do, work it with all your heart. Napapaulit-ulit, iba-ibang teksto. Whatever you do it with all your heart. As working for the Lord. So pag may ginagawa ka para kay Lord, ito maganda. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Pag may ginagawa ka, sabi, not for human masters Halimbawa, kagaya ko, empleyado ko, hindi ako magtatrabaho para sa boss ko o sa manager ko. Magtrabaho ko para kay Lord. Ito maganda pag kay Lord ka. Halimbawa, siyempre susunod mo yung earthly masters mo. Yun yung obligasyon din natin din yun. Pero, do it not for Him. Do it not for the company. Do it for the Lord. Kasi bakit? Una kang naging Kristiyano bago yun We are created in the image of likeness of God. Kaya sabi nito, maganda kay Jesus. Ito you will receive what? An inheritance. Pag kay Jesus ka nagtatrabaho, mga kapatid, may regalo ka. May matatanggap kang kayamanan. Inheritance Pag inheritance, isang 1,000 pesos. Inheritance nga, ito yung mana mo, sa platito. Di ba, binasaan ka ng will and testament. Lahat sila, bayat lupa, pagdating sa isang kahon. Gulat ka, baka isang bara ng ginto isang kahon toothpick. Gagawin mo doon. Di ba? Ito maganda kay Jesus, you will receive an inheritance. Lahat tayo, may mana kay Jesus. Hindi ko alam kung ano yun, kasi hindi pa rin ako nakakarating doon. Pero sigurado ko, may inheritance tayo. Ito, kung gusto mo maging mayaman, worship God in your word. Paano kami, pastor, estudyante pa kami? Gawin mo yung pag-aaral mo para kay Jesus. Maging mag-aaral. Hindi mag-bubulakbol. Amen? Tinamaan ako dun, kasi ganun ako dati. Hindi pa ako Christian nun. Amen? Ay, hindi pala, Christian pala ako, hindi pala alam. Okay? So, number 1. Number 2, obey God's principle. May mga prinsipyo ang Diyos para kumita ng pera. Ito yan. Work, give, share, invest, sowing and reaping, and stewardship. Ito yung mga pinakita sa akin ng Lord kung paano tayo yumaman. Number 1, work. Sabi dito, kanya paulit-ulit ako. So, even when we're with you, ito masakit sabi ni Thessalonian, kanina Colossian, tapos Corinthian. Ito Thessalonian, si Pablo. Sabi ni Pablo, for even when we were with you, this we commanded you. Nung nandun si Pablo sa Thessalonica, if any will not work, pag hindi gumagawa, huwag kumain. Aray. Pag wala kang ginagawa, huwag kang kumain. Paano yung mga bata? May ginagawa na yan. Sabi nga, pag marunong na manghingi ng load, pwede nang kutusan. Pag marunong na manghingi ng cellphone, mag-TikTok, mag-games, pwede nang kutusan. Yung mga bata ba, nautusan na? Amen. Magsaing na. Pwede na siguro magsaing. O, I don't know, magwalis-walis. Bigyan nyo na ng toka. Kaya nga si Pastora, binigyan na ng toka dito yung mga bata. Sila, nag-work na rin sila, pero they worship with, ano pa ginagawa? Naguhugas. O naguhugas, unahan pa nga sila nagdadalo. It's working. Sabi mo, dadaling ko to para kay Lord. O, di ba? Hindi para kay Pastor, kahit ganyan pa maglakad. Di ba? Pag yung bata, marunong na manghingi ng pera, pwede nang utusan yan. Kasi nakakaintindi na yan. Amen? Okay. Giving, magbigay, at kayo'y bibigyan. Whenever you give, God will give it back to you. Pero wag mo namang, ay, bibigay ito ng Lord sa akin. Wag ganun. Give it with all your heart. Di ba sabi nga ng Lord, God loves a cheerful? Amen? Okay, may nagtatanong, Pastor, ano ba pinagkaiba ng giving at sharing? O, alam nyo ba? Alam nyo ba? Pinagkaiba ng giving at sharing? Sabi dito, sharing is giving a part of something. Halimbawa, alam niyo yung commercial na pita? Alam niyo yung commercial na pita? Di ba? Hinati niya. Dahil dyan, bibigyan kita ng kantimpala. Binigyan siya kalahati rin. Kalahating kotse. Yun yung sharing. Kasi nagbibigay ka ng kalahati o ng meron. Kada sharing, ang giving daw, you give full. Ayan o, one gives freely. Sharing. One gives freely. Ito pa, maganda Pag nagbibigay ka galing sa puso mo,
Get grows all the richer. Meron akong kilala, talagang mapagbigay. Pero talagang pinagpapala ng Lord. Bigay lang siya ng bigay. Tulong lang siya ng tulong sa mga kamag-anak niya. Pero pinagpapala siya ng Yes, may problema, pero pinagpapala siya ng Lord. Alam niyo yung medyo hirap na hirap sa pera? May kilala ba kayo ganun? Ay, ganun pala. May kilala ba kayo ganun? Yung mayaman yun, oo, alam mo, laki ng bahay niya kasi ganyan yan eh. Yung iba, hindi kuripot. O, sinabi ko na yung term yung iba, matipid lang. Iba yung matipid sa kuripot. Yung matipid, talaga nagsisinop. Yung kahit piso, tinatabi. Sinasar agad yung, gripo. Kasi tumutulo yung tubig. Kasi stewardship yan, mga kapatid eh. Halimbawa, nakita mo ng gripo, sira na lang kasi flat rate kami dito, 1 buwan, 1 araw, isang buwan. Kay marami, kay konti, kahit tumulo yan ng tumulo. Nakikita mo na tumutulo eh. Stewardship yan. Yun yung matitipid. Yun talagang lahat, binibigyan niya ng halaga. Kuryente. Okay lang yan. Kahit nakapatay yung, buksan natin yung ilaw magdamag sa sala. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang. Pero kung binubuksan mo yan, kasi takot ka sa magdalakaw, o takot ka sa dilim, okay lang yun. Pero kung nag-aaksaya ka lang, kagaya ng mga saksakan, yung mga charger, pwede tanggalin yan eh. Kumukonsumo pa rin yan. Ang tawag sa mga taong yun, matipid, hindi kuripot. Yung kuripot, ayaw magbigay, kahit meron. Magkaiba yun mga kapatid Ang pinayayaman ng Lord, yung matipid. Amen? Hindi kuripot. Ito, in all things I have shown you that by working hard, dito, it is more, remember Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Kaya yung mga magbibigay sa akin sa Pasko, joke lang mas pinagpala raw kayo. Amen? Pansinin niyo yun. Halimbawa, ito nangyayari sa amin. Dami namin binigyan ng Christmas. Alam, wala nagbigay sa amin. Sabi niya. Sabi ko pala, wala ko ba, it's more give than to receive. Kasi wala. May nagbigay ata, pero kakarampot. Pero marami kang pinamigay. Alam niyo, yung January, February, March, April, May, grabe, buhos. Pati nung Father's Day, dami ko natanggap Kasi, wag mong isipin, iba. May sariling timeline si Lord. Baka kaya ka hindi binigyan, meron ka Kagaya ng isang araw, kailangan ko ng mouse, na wireless mouse. Bibili sana ako, akalain mo may nagbigay. Alam ng Lord ang kailangan natin May sariling timeline, may sariling oras ang Diyos. Amen? Okay, ito yung sharing. Sabi ito, whoever has bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor. Nagbibigay siya, his bread. Ibig sabihin, may natitira pa rin sa kanya. Yun yung sharing. Hati tayo. Meron ka kapatid. Walang-wala ako nangungutang sa 5,000. 1,000 na lang to hati na lang tayo. Bigyan ka tayo 500. That's sharing. Amen? So yung giving, yung talaga lahat, pero yung sharing, may titira sa'yo. So either or, gusto ng Lord yun. Amen? Kahit giving, kahit sharing. Okay. He who gives to the poor, ito yung napapagbigay will lack nothing. Pag ikaw tumutulong, pag ikaw nagbibigay sa mahihirap, marami mahihirap. Pero ikaw na hindi nagbibigay, tinuro ko to, ulit-ulitin ko to. Pag hindi ka nagbibigay, hindi ka tumutulong, may kamag-anak ka, alam mo talagang walang-wala. Nagpipikit mata ka lang, sabihin mo, pag-pray na lang kita. Pero may 100 ka naman na hindi mo lang pwede namang tanggalin sa budget. Bigay mo na lang. It's more blessed to give than to receive. Amen? Ito, investing or business. Tinuro ko na isang verse na nakaraan sa Ecclesiastes, di ba? Sabi ng Lord, mag-invest daw kasi hindi raw alam nangyari. Sabi naman to, ito yung babaeng matalino sa Proverbs. Sabi dito, she considers a field and buy it. Nakapepera na siya, binili niya ng sakahan. With its fruit of her hand, she plants a vineyard. So yung binili niya, hindi niya iniwang nakatiwangwang. Marami tayo, dahil Lazada 10-10, Shopee 10-10, kahit hindi kailangan, binibili. Ay, mura naman ito. Piso sale. Bili ng bili. Asa, nakatiwangwang. Dapat, pag meron kang binili, dapat nagagamit. At kung bawa, yung nabili mong yon, dapat gagamitin mo para lumami yung iyong pag-aari. Bawa, negosyo. May mga negosyo na, kagaya niyan, yung ref, pwedeng gawin negosyo yan, gawa ka ng yelo. Those are just examples. Amen? But the point is, kung ano yung meron ka, gamitin mo.
para sa para to multiply. Kasi gusto ng Lord, ginagamit yung mga bigay. Huwag yung nakatiwang-wang lang. Amen? Yan yung investing. Ito, sowing and reaping. Tandaan nyo to. Sabi nito, the point is this, sabi ni Pablo, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Pag ikaw talaga mapagbigay, ibabalik din ng Lord sa iyo. Pag ikaw matulungin, ibabalik. Pero huwag ka naman ganito. May iba kasi ito, narinig ko yun. Talagang nawala lahat. Kasi bigay ng bigay, hindi ganun. May wisdom tayo kung ano yung pwedeng ibigay at yung pwedeng sa'yo. Amen? Pero ang gusto ng Lord, ulit-ulitin ko, God loves a cheerful giver. Yun ang gusto ng Lord. Yung nagbibigay ka sa puso mo. Ayaw ng Lord, yung napipilitan kaya. Yan, nakinig tayo ng message ngayon. Sabi ni pastor, hindi ko sabi sabi ng Bible, magbigay daw. Bigay. Pero sama ng loob mo. Hindi ganun. Amen? Gusto ng Lord, yung sa puso. Okay? Stewardship, ito na. Whoever can be trusted with very little, also can be trusted with much. Ito sinasabi ko lagi. Pag ikaw meron, dapat sinisinop. May damit ka, may sapatos ka, huwag mo naman hayaang inaamag na lang. Bili ka ng bili kasi mura, sayang. Pamigay mo na lang kung di mo ginagamit. Kasi sayang yung mga gamit na hindi ginagamit. Kasi kung napagkatiwalaan ka sa maliit, kaya kang pagkatiwalaan sa malaki. Sinabi nga natin last time, yung pera, amplifier yan. Ano yung amplifier? Halimbawa, mayaman, mahirap ka ngayon, mabait ka, nagche-church ka, nagpe-pray ka, talagang sinasabayan ako, magiging preacher to balang araw. Amen? Glory to God. Amen? Yung talagang nagbibigay ka, tumutulong ka. Yung mga gamit na meron ka ngayon, sinisidop mo, inaalagaan mo. Bibigyan ka pa ng Lord kasi nakikita ng Lord, ito si Joel, binigyan ko to ng motor, talagang ginagamit niya pansundo. Ginagamit niya for the glory of God. Amen. Pero kung yung gamit, ay akin lang to. Wala yun. Kung napagkatiwalaan ka sa maliit, kaya kang pagkatiwalaan sa malaki. Yun nga, yung pera amplifier. Kaya mahirap. Halimbawa lang mahirap, nagcha-church, nagdadasal, umatan ng gawain. Kasi wala siya wala Pero nung nagkaroon na ng pera, binless na ng Lord, nawala. Kasi kung ano yung puso, yun yung lalabas sa'yo. Nung nagkapera ka na, hindi ko na kailangan. Mag-ESM na lang ako. Magbuburakay na lang ako lagi. May pera ka na Diba? Amplifier ang pera kung sino ka. Tanungin mo yung katabi mo, sino ka ba? Imagine this. Pag uwi nyo, bigla ka nakatanggap ng text or message o telegrama na meron kang matatanggap na 10 milyon. Kung saan? Imagine this. Ano yung gagawin? That's just a simple test. Pag meron ka, ano gagawin? Meron nag-preach, sakit nga sabi niya. Bakit tayo wala? Kasi hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malaki. Aray. Amen. Sometimes the truth hurts. Tignan nyo rin yung capacity nyo. Yung meron kayo ngayon, yung bahay na meron kayo ngayon. Ito, yung church. Ano yung church natin ngayon? Yung meron tayo ngayon. Inaalagaan ba natin? Ginagamit ba natin yung ating treasure, yung talent para gumanda yung ating church? Are we doing our best dito sa church? Kasi pinagkatiwala sa atin ito. Hindi lang sa amin to, lahat tayo. Basta kung saan ka nagcha-church, doon ka gagamitin ng Lord. Doon aayusin mo yan. Kaya nakikita nyo ako pag may time nagdandito, kasi nga, kulang din talaga yung time namin. Talagang kikilos ako. Huwag nyo akong pansinin. Kasi kailangan, di ba? Kung may makaya akong gawin. At kung kayo, may kaya akong gawin mo. Because why? Pinagkatiwala. Natuwa nga ako dito sa mag-asawang Emmanuel at Daisy. Nagbigay sila nung yung pamphlet. O kahit sabihin nila, hindi, nandun lang sa bayo. Pwede nila paamagin yun dun Hindi naman alam ni Pastor na meron kami. Pero si Lord alam. Gamitin nyo para sa glory ng Lord. Amen? That's stewardship, my brothers and sisters. That's stewardship. Amen? Tanong, kung gustong maging mayaman, sundin ang prinsipyo ng Diyos. Working, giving, sharing, stewardship, business. Amen? And then, yun nga, kung ano yung meron ka, sinisinop mo ba? Even children is a treasure from the Lord. Tinuturuan ba natin sila ng tama? Even your spouse is a treasure from the Lord.
Inaalagaan ba natin sila ng tama? Amen? Alam niyo pa kung ano yung napapabayaan natin lagi? Katawan natin. Alas 10 na, tinasabi na ng katawan mo, tulog ka na, Inday. May Korean novela, maganda pa. Di ba? Stewardship yung katawan. Alam mong bawal sa iyo maalat, kain ka pa rin ng kain ng maalat. Alam mong bawal sa iyo, pwede kang magkaroon ng high blood, meron namang gamot. Meron na akong maintenance. Bagnet pa more. Stewardship yan. Pag nagkasakit ka, pastor, pa-pray. May sakit din ako, kapatid. Di ba? Stewardship yan. Ako, aminado ko nung bata ako, inabuso ko katawan ko. Inabuso ko dahil working student ako. Inabuso ko dahil inabusado talaga. Mahilig ako sa betchin. Naalala ko nung bata ako, pag nagsasawsawat, dami betchin, galit tatay ko eh. Gusto ko yun, lalo sa galunggong. Ayun. Palagay ko, isas dahilan, yung mata ko may sakit. Diba? So, ano yung tinanim mo, anihin mo? Amen? And then remind your goal. Ano ba yung goal natin sa buhay? Sabi dito, bawat Kristiyano may purpose. Lahat tayo may purpose. Kahit yung bata na yun may purpose. Yung Karina nga, meron eh. Tayo pa kaya? Amen? Now that you're a body of Christ and each of you has a part of it. Lahat na nandito ngayon, may parte. Hindi kayo Zimbabwe, tiga Zimbabwe. Lahat tayo may ginagawa. Kahit ano man yan, may ginagawa ka. Kasi nandito ka. Amen? Sabi dito, may dapat kang ginagawa sa buhay mo kasi may silbi ka. Lahat ba tayo dito may silbi? Ang sakit kayo masabihin na wala kang silbi. Pero sa salita ng Diyos, sa disenyo ng Diyos, may silbi tayo. Bawat Kristiyano dapat may goal. Sabi dito, ano yung goal natin? To love the Lord with all. Lahat. Mahalin ng Diyos ng lahat. So dapat yung buhay mo, yung pagkatao mo, yung katawan mo, ginagamit mo para kay Lord. Kaya nga sabi, magtrabaho para kay Lord, lahat ng ginagawa para kay Lord, mahalin mo yung asawa at anak mo para kay Lord. Yes, naiinis ka, pero at the end of the day, dapat mas mataas yung goal mo sa buhay, and that is to love the Lord. At pa, inutusan tayo, ito yung goal natin. Go therefore and make disciples. And teach them to obey. Anak mo, turuan mo. Maganda nga, nandito yung mga anak niya eh. Maganda nga, nagtuturo tayo sa children's eh. Bawat isa sa atin, may pinagkatiwala. Pastor, wala akong ministry. Maniwala ka, may ministry ka sa pamilya mo. May magsabi, wala po akong pamilya. May kaibigan ka. Wala po akong kaibigan. Ay, kawawa ka naman. Meron tayong obligasyon sa lahat ng taong nakikilala natin. Nung isang araw kami ni Pastor, may pinuntahan kami. Meron doon, parang caretaker siya. Ang lakas ng bulong sa akin kasi nagtatype ako. Sharean mo yan. Ako ganito. Magpe-pray ako, Lord, makakilala ko siya. Minsan ganun ako. Hindi ako mag-share. Alam mo yan talaga, sharean mo yan. Talaga maririnig ko. Sabi ko, sharean mo nga. Siya ang nag-share. Praise the Lord, tumanggap. Nung pinapipray, iyak na siya. Di ko alam kung bakit, pero umiyak siya. Malalaman mo, kinausap siya ng banal na Espiritu. Amen? Kaya mga kapatid, pag mayroon kayo, kahit mga bata, may kaklase kayo, sharean nyo na. Huwag nyo nang lagpasin yung pagkakataon. Kasi meron nga yung teacher namin dati. Hindi niya sharean yung kasamahan niyang driver, kinabukasan patay. Nung gabi raw yan, ang linaw-linaw ng utos ng banal na Espiritu. Sharean mo yan. At nagtatanong pa. Siguro katulad ni Parad Iman. Nagtatanong pa, ano ba isa ka ba nagcha-church? Ano ba yung ginagawa mo? Siya, nagsasabi lang siya, pero hindi niya pinapansin na sinasabihan na siya ng Holy Spirit na sharean mo yan. Alam niyo, pag-uwi raw, nabangga, patay. Talagang dinadala niya yan, kaya nga tinuro niya sa amin. Kaya ako, minsan ganun din. Kaya pag may pagkakataon na may sinasabing banal na Espiritu, i-share mo. Lalo tayo, marunong naman tayo. Kahit testimony mo lang, tatanggap yun. Sharean mo. Pag may nangyari doon, ang bigat ng dibdib mo. Lalo na't hindi na sharean. Sabi mo, kasalanan ko pa to. Amen? Okay. Sabi daw, every Christian should use his riches or whatever he has to reach his goal to make disciples of all nations. Lahat ng meron ka, gamitin mo para sa glory ng Lord. Magaling ako magpaganda, pastor eh. Nagbablog ako para sa pagpapaganda. Nagtanong sa'yo, ba't ang ganda-ganda mo? Gusto mo sabihin, sekreto ko sa'yo? O muna, mag-pray muna tayo. Amen? Lahat ng meron ka, pwede mong gamitin para kayo. Naniwala kayo. Lahat. Kasi lahat yan galing kay Lord. Amen?
Okay, kung gusto maging mayaman, dapat may goal ka sa buhay, and that is to share the Word of God. Ikaw, ayan, ano goal mo sa buhay? Lahat tayo dito may goal. Kawawa kapag wala kang goal. Bakit? Para ka nagbabasketball, walang ring. Galing mo mag-dribble, ang galing mo mag-crossover. Nasubukan mo na. Sino nag-basketball dito? Nag-basketball? James? Siya rin doon, nag-basketball. Ang hirap mag-basketball pag walang ring, di ba? Dribble ka lang ng dribble maghapon. Amen? Parang ganun ang buhay ng walang goal na tao. Amen? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Kung gusto niyo ng goal, tumingin ka lang tayo kay Kristo. May goal ka na sa buhay. And lastly, know who you are. Yung iba kaya hindi dumayaman kasi ito mentalidad. Wala akong silbi. Meron na ba nagsalita? Meron na ba nagsabi sa iyo mo? Wala akong alam, wala akong gayang-gayan, wala akong silbi. So siya mismo nagsabi sa sarili niya. Siya mismo. May nagsabi na ba, ito lang ang kaya kong gawin. Amen? Dapat kilala mo kung sino ka. Opo, nanay at tatay ko, si Juan de la Cruz. Kapatid ko po si ganito. Nakatira po kami sa ganito. Nag-aral po ako sa mababang paaralan ng elementary school. Ganun ka lang. Sabi mo, wala po ako silbi. Ordinaryong tao lang po ako. Napansin nyo minsan, halimbawa napapanood nyo sa mga pelikula, biglang may tututukan ng barel. Pili po ako, wala po kilala, wala po akong alam, wala po ako silbi tao. Di ba? Ganoon? Sinasabi niya mababa siyang tao para wag siyang patayin kasi wala siyang kwentang tao. Pero ang totoo, alam nyo, sabi rito, dapat alam mo, para wag kang panghinaan ng buhay, dapat alam mo kung sino ka. Ang sabi sa Psalms, I praise you, sabi ni David, because I am fearfully and wonderfully made. Yang mukhang yan, nahirapan ng Diyos. Tignan mo ngayon katabi mo. You are wonderfully made by God. Ano height mo? Ano timbang mo? Hindi, timbang mo kasi bali sa kinakain mo. Pero ano height mo? Ano itsura mo? Ano itsura ng mata mo? Yung ilong mo? Yung labi mo? Yung itsura ng bias mo? Kung ano ka, nahirapan ng Diyos yan. Amen? Tanyo si Alan Kay, lagi na lang, ano yung pambansang ilong? Kilala niyo yun si Alan Kay? Pero hindi niya kinakaya, doon nga siya nakilala eh. Sabi nga niya, ba't hindi mo pa-retoke yan? Ano yan? Rhinoplasty ba yun? Rhinoplasty, yung pagpapaano? Sabi niya, hindi, dito ako nakilala eh. Ba't ko papaaniin yung palong niya? Di ba ganun? Si Panchito, ang ganun din yung ilong, sarap, na malaki. Hindi niya pinapaano. Tuwan-tuwa sa si Dolphy ron eh. Amen? Whatever you have, do it for the glory of God. Alam niyo, ito nga eh. Sorry sa mga makapinig. Yung mga nagpaparetoke, pangu yung ilong niya pinaretoke. Sinasabi nila kasi, parang sinasabi nila indirectly, nagkamali ang Lord sa akin. Tama hindi? Okay lang yung enhance, yes, okay lang yan. Pero yung pinababago mo na yung itsura mo, parang yung isa, sabi nga nung isa, may namatay, punta ng langit. Sabi ni San Pedro, si Juan de la Cruz yung si Juan de la Cruz yung aakit dito eh. Sabi niya, bakit? Babae na kasi umakyat eh. Si Jenny de la Cruz na po ako. Ha? Juan de la Cruz yung dapat nandito, mali-mali. Hindi, dati po ako si Juan de la Cruz. Nagpabago na po ako, hindi nakilala. Amen, kasi pinabago niya lahat eh. Parang sinasabi kasi natin, nagkamali ang Lord sa atin. Amen? Okay, sabi sa Deuteronomy 8:18, subalit, ilalahanin niyo si Yahweh ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Yan yung lagi natin prinsipyo sa buhay. Dapat may lakas ako, may galing ako para yumaman. Eh dito, binigyan ka ni Lord ng galing para magawa ang mission mo. Hindi ka walang kwentang tao. Sabi mo, tabi mo, may kwenta ka. Yan, yung mga anak nyo, may kwenta yan. Hindi yan makulit lang, may kwenta yan. Amen? Subukan nyo bahay, pag walang anak, ang tahimik. Yung mga may asawa, pag walang anak, ang bahay, tahimik, di ba? Parang may kulang. Kami, nung umalis na yung anak namin, parang nag-iba. Di ba? Kahit yung apo, Terditas, pag wala yung apo, parang kulang. Kahit makulit, kulang. Kasi may silbi ang bawat tao. Ito, sabi rito, and God said, let us make man in our image. Ginawa tayo sa imahe ng Lord. So, hindi pwedeng wala kang kwenta. Kaya mahina ang loob ng ibang tao kasi iniisip nila wala silang kayang gawin. Pag gumagawa ng resume, ano ba yung kaya? Lalagay ko rin. Ano ba yung special skills ko rito? Matulog ng dilat. Diba? Kaya tayo nahihirapan. Kasi kaya yun ang mentalidad. Mga kapatid, baguhin mo mentalidad mo. Magaling ka, maganda ka, gwapo ka, kasi gawa ka ng Diyos. Amen? We are created in the image and likeness of God. Kaya sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ.
Na-assign ka sa prayer, huwag kang mahiya. Kasi si Lord kasama mo. May verse, pakita natin mamaya. Amen? Ito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa... ayan. May verse ba? Ako, kami, pag nagpipreach na, hindi na kami to. Lakas na ng God to. Pag nagtuturo ka sa bata, kahit medyo nahihiya ka pa, hindi na ikaw yan. Lakas na ng Lord yan. Bakit po ganito ako? Nagsisimula ka pa lang eh. Grade 1 ka muna. Ganun yan. Diba no, Sister Gina? Noong una, mahirap. Lahat mahirap. Pastor, pag nagtuturo dito, di ba mahirap noong una? Mahirap. Lahat mahirap. Walang madali. Kasi hindi mo pa alam. Pero pag alam mo na, dali na. Halimbawa, yung nag-drive. Sino, mga nagda-drive dito. Nag-drive ng bisikleta, marunong mag-bike. Sino marunong mag-bike? Sino sumemplang nung una? Lahat. Kasi hindi mo alam. Hindi natin alam. Ako yata sugat-sugat ako nun. Pero pilit pa rin, sige. Pero pinababayaan ako ng tatay ko magkasugat. Kasi natututo ako sa sugat na yun. Amen? Kasi kung hindi ko na tinigilan ko na yung pagdadrive ng bisikleta, hindi ako marunong mag-bike at hindi rin ako matututo magmotor ngayon. Kasi balance yun. Amen? Lahat ng sakit ng kahapon, lahat ng pait ng kahapon, pwede nating tungtungan yan para maging magaling tayo ngayon. Amen? Kahit yung kahihiyan noon, ang pinagtawanan ako noon nung nagsalita ako sa harapan eh. Alam nyo, nung first year ako, ewan ko ba, sino rin yung parang icebreaker, sino rin marunong kumanta, taas ako ng kamay, parang si Jacob ito. Taas ako ng kamay. Alam nyo kinanta ko? Michael Jackson, I just can't stop loving you. Ewan ko ba dyan ang kinanta ko? Ala, mga kaklase ko talaga, nakaganon, nahiya. Tapos pag nagtatawanan talaga ako, di ko rin alam ba't ko ginawa. Alam nyo, parang mula nun, ayoko nung pumunta sa gitna. Nahiya na ako, na-trauma ako. Pero ang Lord, nilagay uli ako sa gitna. Kaya siguro ako nilagay ng Lord doon, pinaprepare na niya ako kasi lalagay ako sa gitna. Ito maganda, pag ginagamit ka ng Lord, nasa likod, nasa harap. Sister dito, kumakanta dito yun. Kanta ka uli. Lahat ng ginagamit ng Lord, nasa harap. Sino gusto sa harap ngayon? At ito maganda, pag nasa harap ka, si Lord ang kumikilos, hindi na tayo. Ayan o, kaya mo yan dahil ang Diyos ang kumikilos. Sabi mo sa sarili mo, kaya ko to. Sa biyaya ng Lord. Amen. Kahit yung mga batang yan. Amen. O, mag-practice na, malapit na anniversary. Uy, na-miss ko kayo. Huli ko kayo nakita September eh. October na. Amen? Okay, kung gusto mo maging mayaman, alamin kung sino ka sa mata ng Diyos. And we are fearfully and wonderfully made. Amen? So, nasama rin na tayo. Sino gustong yumaman? Number 1, worship God with your work. Number 2, obey God's principle, working, sharing, giving, stewardship. May isa, business. Use everything for the glory of God. Tapos ano pa yun? And then, letter R, remind who you are. Remember our goal. May goal tayo sa buhay. Lahat tayo dapat may goal. Dapat yung pagkagising mo sa umaga, Lord, salamat, may silbi akong tao. Hindi yung umaga na naman, ano naman ang gagawin ko. Amen? And the letter K, know who you are in the Lord. Amen? So how do we be prosperous? Work. Magtrabaho. Yung iba, literal na trabaho. Yung iba, ginagawa sa church. Yung iba, ginagawa sa bahay. But the point is, dapat may ginagawa ka sa buhay. Amen? Sabi ko nga sa inyo, 16 years old, may bayat lupa eh. Bakit? Nagbablog. Mas marami nga nanonood. Pag bata, yung bata nagluluto lang ng pancake. Dami nanonood. Buti pa siya, marunong magluto pancake. Oh. Pag may gustong gawin, sino mga may nanay at tatay? Taas ang kamay. Nanay at tatay, pati bata, nanay at tatay. Taas ang kamay, dali. Gusto makita nanay at tatay, dali. Okay, mga magulang, taas ang kamay. Sino, dalawa lang ba? Sino mga magulang, taas ang kamay? Gusto makita? Yan. Di ba, naiiya pa eh. Pag mayroong gustong anak niyong gawin sa buhay nila, suportahan niyo. Amen? Huwag natin silang isuppress. Baka yung iba niyan, kaya madaldal, magiging presidente balang araw. We do not know. Kaya pala madaldal, magiging abogado. Nung naging abogado, naging chief ng Supreme Court. Nung naging chief ng Supreme Court, naging senador. Nung naging senador, presidente ng Pilipinas. Yung iba naman, nagiging madaldal, bakit? Pastor pala. Teacher pala. Amen? So whatever your kids,
wants to do with their life. O, hindi naman nakakasama, ha? Na gusto ko maging drug lord. Siyempre, hindi nyo susuportahan yun. Sabi ni Pastor, suportahan mo raw ako. Hindi. Pag gusto maging artista, samahan nyo. Amen. Malay nyo, gwapo naman. Malay nyo, magandang umarte. Pero tignan nyo rin kung kaya talaga nila. Suportahan nyo. Gusto maging singer, pakantahin nyo muna ng pakantahin. Amen? Okay, so work. Lace, ito Proverbs 10:14. Pakibasa, 1, 2, 3. Lazy hands bring poverty, but hard-working hands brings riches. May verse? May verse. Remember, the verse is the voice of God. Ang tamad, walang aasahan. Pero kung masipag, kahit anong ginagawa mo, para kay Lord. Pastor, nagbi-minister lang ako. Ginagawa mo yan para kay Lord. Maniwala ka, magugulat ka. 60 years old ka, hindi ka pinabayaan. 50 years old ka, hindi ka pinabayaan. Why? Because you're doing something for the glory of God. Dating ang blessing. Amen? Sino rito may blessing kanina? Magsabi ng amen. Amen. Tumayo tayo, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Sige, let's pray.